Amen. Narito na siya ngayon. Amen. Kung gano'n, purihin natin ang ating Panginoon. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. Purihin natin ang Praise ating Yahweh. Panginoon. Praise Yahweh. Amen. Ay naman, labas na po natin ang ating mga ngiti. Bakit natin kailangan umiti? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba'y tupa ni Jesus? Amen. Kung ganon, makinig ang may paninig. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pagsasalusaluhan. Mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Mula sa aklat ni San Lucas, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 3, 11 hanggang 32. Haba. Ayan. Alibugha, anak. Yun. Sinabi ni Jesus na may tao, may 2 anak na lalaki. No? Lumapit yung anak na bunso doon sa ama at hiningi na yung kanyang mana. No? Hiningi na yung mana. Bakit ganyan? Diba? Kapag tayo, diba? Yung ating anak, hinihingi yung kanyang mana, di ba tayo patay? Diba? Hindi ba tayo patay? Hinihingi na. Hindi ba tayo magagalit? Pero ang ama, ibinigay yung kanyang mana. Amen? Ha? Ibinigay yung ama yung mana doon sa kanyang bunso na humihingi ng mana. Kaya nga, anong ginawa ng bunso? Kalipas ang ilang araw, no? Ibinenta yung lahat ng kanyang binana. Yung mga lupain. Pinera. Kaya, pagkatapos nun, dinala niya. No, dinala niya yung kayamanan niya, yung kanyang ikabubuhay, buong buhay niya. Dala-dala niya. Pumunta siya sa malayong lupain. Ayan, kaya nga, nandun na siya, ginastos niya. So, walang tuturan, walang kabuluhan. Yung pera, no? Nagbuhay, mayaman siya. No? Diba? At yung sugat, anak, babae, lahat ng kalayawan. Lahat si sister, lahat ng kalayawan ay kanyang ginawa. Kinuha niya. No? At saka, anong nangyari? Naubos. Ang daling maubos yung kanyang pera sapagkat ginastos niya, nilostay niya sa walang kakabuluhan. Siyempre, mga sugal. No? Isang araw ka lang magsugal. Diba? Ubos yung pera mo. May utang ka pa. No? Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. At siya'y naghirap. Naghirap yung lalaki, yung bunsong anak. Naghirap siya. Nang siya'y maghirap, dumating naman ang tagutom. Naku po, Diyos ko po. Tagutom, mahirap na nga. Tagutom pa, di lalo na ano nangyari sa kanya. Nagkahetot-hetot ang kanyang buhay. Doon sa malayong buong na yun. No? Kaya ang ginawa niya, dahil siya'y nagugutom, siya'y nagtrabaho. Magtrabaho siya doon. Pumasok siya na tagapagpakain ng baboy. Tagapagpakain ng baboy, yung kanyang naging trabaho, subalit kulang. Kulang yung pagkain na ibinibigay sa kanya. Hindi kasya, nagugutom pa siya. Sinabi niya na,
kahit man lang yung pagkain ng baboy, ibigay sa kanya. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng may-ari kasi baka mamatay naman yung baboy kung kainin niya yung pagkain ng baboy. Nasa ganun kalagayan siya, gutom na gutom, nagdilay-nilay siya. Naisip niya bakit yung mga alipin, yung mga katulong doon sa bahay ng kanyang ama, abay sagana sa pagkain. Sumusobra pa, pero sa kanya ngayon, siya'y nagugutom. Kaya naisip niya, bumalik sa kanila at humingi ng tawag doon sa kanyang ama na wag na siyang kilalaning anak, gawin na lang siyang katulong para lang siya'y mabuhay. Amen. Ayan, kaya siya, dali-dali tumayo at nagpasyang umuwi sa kanila doon sa bahay nila, no? Tama-tama naman yung kanyang ama, lagi pala doon sa balkon yun. Inaantay yung kanyang anak, baka sakaling dumating yung kanyang anak na minamahal niya. Kahit ganun yung kanyang anak, mahal niya yun. Amen? Kaya nga, nang makita niya yung tuk-tuk pa lang nung ulo nung kanyang anak, nakilala niya sabi niya, ayun na yung aking bunso. Dumarating. Nakita niya, nakalunos-lunos ang Itsura. kanyang itsura. No? Gula-gula nitong damit. Nakayapa. No? Kaya nga dali-dali niya sinalubong yung kanyang anak at niyakap dahil sa mahal na mahal niya ito. No? Niyakap niya at hinalikan yung anak niya dahil ano na siya doon, miss niya yung kanyang bunsong anak na yun. No? Kaya naman, yung bunsong anak, sinasabi niya, may siya ng tawad, nasabi niya sa kanyang ama na huwag na siyang tawagin anak, gawin na lang siyang katulong. No? Pero hindi pinapansin, no? Nung ama, yung kanyang mga sinasabi, bagkos, nagpatawag pa siya ng mga kasama niya, mga katulong niya, upang bihisan. Sabi, halika kayo, bihisan niyo itong anak kong ito. No? Suotan ng singsing. At saka palitan niyo, bigyan ng panyapak, walang panyapak. No? Saka sinabi niya, magpatay ng pinatabang tupa. No? Magpatay ng pinatabang tupa. Sa magsaya sila, magkaroon sila ng kasayahan dahil yung kanyang anak na nawala ay muling nasumpungan, namatay at muling nabuhay. Ayan, kaya nga sila ay nagkasayahan, tugtugang umatikabo sa kanilang bahay. No? Maraming inimbita mga kapitbahay. Doon nagsayawan sila. Samantalang dumating